talking about the test of faith, right? So, si Jairus, mga kapatid, is a leader of a synagogue na may malaking problema. Ano ang problema niya? Ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na babae is dying. Mark chapter 5 verse 21. Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake. Very interesting. Why? Because a large people gathered around him on the shore. Large people, maraming tao. Right. So at this time, si Jesus ay celebrity status na. Kilala na siya. Celebrity status. He is already a famous at that time. Panginoon. He is already a famous at that time. And now, verse 22. Mark chapter 5, verse 22. Then a leader of a local synagogue, whose name was Jairus, arrived. When he saw Jesus, fell at his feet. So, another famous guy. From famous Jesus to another famous guy whose name was Jairus arrived. And when he saw, nung magkita sila ni Jesus, when he saw a kapwa celebrity, when he saw a kapwa famous, ano ang ginawa ni Jairus? He fell at his feet. Hindi sila nag-check hands man lang. Hindi sila nag-follow to follow Instagram. No. Hindi nila ginawa yun. Anong ginawa niya? He fell at his feet. Right? So this famous guy, a leader of a local synagogue, knowing na pwede siya magbabiral, pwede siyang mabibidyohan, pwede siyang mabiral sa YouTube o sa Instagram. So hindi niya ginawa yun. He fell at his feet. Verse 23. Pleading fervently with him. My little daughter is dying, he said. Please come and lay your hand on her. Please heal her so she can live. Yun ang sabi ni Jairus. So in other words, he was so desperate na nagpatira pa siya sa harapan ng ating Panginoon. Can you imagine a famous guy, celebrity, to another famous Jesus? He must be very desperate at the time. Maybe you realize, mga kapatid, na kahit gaano kakayaman, kahit gaano mo pa kasikat, kahit gaano mo pa kaedukado, dumating sa buhay natin na mawawalang saysay ang lahat ng ito. Kasi kakailanganin mo yung Diyos na tutulong sa iyo. May mga pagkakataon na hindi ka kayang tulungan ng diploma mo. May mga pagkakataon na hindi ka kayang tulungan ng pera mo. May mga pagkakataon na hindi ka kayang tulungan ng kaibigan mo, ng friends mo, ng influence mo. Tanging ang Diyos lang ang makakatulong sa iyo. At wala kang magagawa kundi ang magpatira pa at mag-bow down sa ating Panginoon at sasabihin mo, Lord, hindi kaya ng pera ko. Lord, hindi kaya ng magulang ko. Lord, hindi kaya ng diploma ko. Lord, hindi kaya ng mga kaibigan ko. Pero kaya mo. Look, Jairus, he was fervently pleading with Jesus. Ano ang sabi ni Jairus? My little daughter is dying. My little daughter is dying. Hindi ito basta-bastang sakit lang, mga kapatid. Hindi ito basta-bastang sakit lang ng kaya ng biogesic. His only daughter is dying. Kung mawawala pa itong kaisa-isa kong anak na ito, wala na ang lahat sa akin. And she is dying.
Kaya nga sabi niya, please, please. Can you imagine that? A leader is saying please. A famous guy, influenced rich man, educated man is saying please. Alam niyo ba sa panahon natin ngayon, wala na ngang natapos eh. Hindi pa marunong mag-please. I'm not condemned, but that's true. That's true. Pero bihira ka na makakakita ng ganitong tao na may pinag-aralan sa buhay na kayang mag-please. Ano ang sabi niya? Please come and lay your hand on her. Please, Lord, heal her so she can live. Amen? Verse 24, Mark chapter 5. Jesus went with him, and all the people followed, crowding around him. Jesus went with him. Nararamdaman nyo ba yung pagmamahal ng isang tatay? Ang sabi ng scripture, Jesus went with him and all the people followed, crowding around him. So siguro may mga tao na nandoon na makiusyoso lang. Siguro may mga tao doon na siyempre gusto lang makiselfie kay Jesus. May mga tao nandoon na siguro gusto lang makapag-picture. Pero may mga tao din naman na katulad ni Jairus na very desperate for miracle. Very desperate for miracle. Ang sabi niya, please Lord, heal my daughter. And Jesus is being generous. At this time, he went with him. Right? He went with him. Siguro, and my imagination success mga kapatid, na since si Jairus ay may sense of urgency, and emergency kasi ang daughter niya mamamatay na eh. Siguro siya pa yung naglilid pa kay Jesus eh. Siguro siya pa yung naglilid kay Jesus. Sabi siguro niya sa mga tao, give way, Jesus, come. Siya yung naglilid kay Jesus. Give way, my daughter is dying. Siya. Sa dami ng mga tao, sa dami ng gusto ng mga miracle at the time, siguro kung kakaroon man ng numbering, si Jairus yung nakakuha ng number 1. Siya yung nakakuha ng number 1. Sabi siguro ng Jesus, ikaw gusto mong pagaling? Yes, number 1 ka. Ikaw number 2. Ikaw number 3. Pero si Jairus ang nakakuha ng number 1. Sa gustong magpagaling. So in terms of urgency and emergency, right? So pagkatapos may sumingit, wala naman siyang number. Tingnan mo niyo naman. May sumingit, wala naman siyang number, sumingit lang. Mayroong isang babae na constantly bleeding, dinudugo for 12 years. Alam naman natin kapag dinudugo ng 12 years. Alam naman natin pag ang babae dinudugo, mainitin ang ulo. Siyempre, hindi namin alam yan. Pero pag dinudugo, mainit ang ulo. Itong babae na to, 12 years. Dinudugo. Mainit ang ulo nito. Ano ang epek na kanyang bleeding?
Ano ang effect na kanyang bleeding? Tingnan natin sa verse 26 ng Mark chapter 5. She had suffered a great deal from many doctors. And over the years, she had spent everything she had to feed him. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. She had gotten worse. Naubos na yung pera niya sa pagpagamot sa iba't ibang mga doktor, siguro lahat ng mga specialty mga doktor, probably meron pa siyang source of income at the time, marami pa siyang pera at the time, nagsisimula siguro sa few months, umaasa pa siya, nagagaling siya, eventually yung few months nagiging 1 year, nagiging 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, hanggang umabot na ng 12 years. Lahat ng yaman ng babae na yun naubos na, sa halip na bumuti ang kanyang kalagayan, mas lalo pa itong sumasama. Ang sabi ng scripture, she have gotten worse. Probably, she was hopeless at the time. Wala na siya, agenda niya si Jesus. Wala na sa agenda niya lumapit kay Jesus. Kasi at that time siguro nakaupo na lang siya sa isang tabi. Hopeless. Trying to survive every single day. And then ang sabi ng verse 27 ng Mark chapter 5, she heard about Jesus. So she came up behind him through the crowd and touched his robe. Gumapang, hinawakan ang damit ni Jesus. And verse 28, for she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Hindi ko alam kung anong klaseng panampalataya ang babaeng ito. Siguro kung magkakaroon ng paligsahan ng panampalataya, Jairus versus a bleeding woman, wala siguro mananalo. Parehas matindi ang panampalataya sa ating Panginoon. So itong babae na ito, dinudugo, may hemorrhage for 12 years. At nung narinig niya ang pangalan ni Jesus, and I submit it to you, na kaya niya narinig ang pangalan ni Jesus kasi narinig niya si Jairus na sumisigaw. Sabi ni Jairus, give way, bigyan niyo kami ng daan, Jesus, come here, Jesus, come. Sabi ng babae, Jesus. Kilala ko yung pangalan na yan Jesus. Nagpagaling yan ng mga bulag, nagpalakad ng mga pilay, Jesus. Sabi ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Jesus na yan. I know I will be healed. Grabe. Can you imagine mga kapatid, yung anak ni Jairus, 12 years old. At yung babae, 12 years din na mayroong hemorrhage. Pareho silang 12 years. You know, 12 years is no accident. Because in the scripture, ang ibig sabihin noon, siguro nung pagkasilang yung anak ni Jairus, yung babae naman simula ng issue ng kanyang hemorrhage. Pareho silang kung kailan nagsimula ang issue, right? And I believe 12 years is not an accident, because in Jewish culture is a year of transition. 12 years. 12 years is a year of transition. So ang lalaking yan, yung year siguro na nagbibinata siya, panahon natin ngayon,
yung 12 years. Sa panahon natin ngayon, yung mabibinata pa lang ang lalaki. But 12 years is a season of transition in the Jewish culture. And Satan, mga kapatid, Satan try his best na pigilan ka in the season of transition. Mapapansin po ninyo, kapag ikaw ay nagta-transition from glory to glory, right? Nagta-transition ka from glory to glory, from mess to message, from test to testimony, ang atake ng kaaway laging nandyan. Because transition attracts warfare. Kapag ka ikaw ay nagta-transition, ang atake ng kaaway spiritually matindi. Si Satan, kasi pinipigilan ka, not because of where you are, but because of where you're going. Saan ka pupunta? Alam kasi ni Satan, kapag ka nagsimula ka nang magpipray araw-araw, bubuti ang buhay mo. Kaya't hanggat hindi ka pa nagsisimula, atakihin ka ni Satan. Right? Atakihin ka ni Satan sa iyong isipan. Because Satan tried to attack you in the season of transition. Pero hindi porkit nakaranas ka ng problema, ibig sabihin yan, may ginagawa kang mali. No. Minsan may problema kasi may ginagawa kang tama. Not because of where you are, but because of where you are going. Amen for that. So, kung kilala ninyo si Paraon sa Old Testament, kung kilala niyo si Paraon sa Old Testament, katulad ni Satan, kapag pumasok sa season of multiplication, pipigilan ka. Right? Pipigilan ka. Kaya ang challenge ko sa inyo, mga kapatid, huwag kang mag-give up. Huwag kang susuko. Bakit? In season of transition, in the season of multiplication, yung warfare patindi ng patindi yan. Because you are about to enter into the season of transition. Sabi ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Jesus na yan, ako ay gagaling. Maraming opposition minsan. Kailangan mong gumapang all the way through your miracle. And in the midst of all of that, she tried his best na mahawakan ang damit ni Kristo. So ano ang nangyari? Kasi nga nahawakan niya ang damit ni Kristo eh. Ano ang nangyari? Tingnan natin sa verse 29 ng Mark chapter 5. Immediately, can you believe that? Immediately, the bleeding stopped. Immediately. And she could feel in her body that she had been healed on her terrible condition. Immediately. Mga kapatid, yung hindi kaya ng doktor for 12 years, ginagawa lang ng Diyos in 12 seconds. Immediately, the bleeding stopped. May mga bagay ka bang pinapanalangin? 12 years na. Sinusukuan ka na ng doktor. Sinusukuan ka na ng mga kaibigan mo, magulang mo. Pero ang Diyos hindi ka susukuan. Because every time you come to Him, He is a God of immediately and suddenly. Even if you are suffering from that situation for 12 years, immediately the bleeding stopped. And she could feel in her body. Naramdaman niya
that she had been held on her terrible condition. And in verse 30, Jesus realized at once that the healing power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" So noong hinawakan ng babae si Jesus, siyempre na-realize ni Jesus na may power na lumalabas sa kanya. Kaya nga lumingon siya. Tang sabi niya, "Sinong humawak sa damit ko? Who touched my clothes?" Sabi siguro ng mga tao, "Tika lang, Lord. Sa dami ng mga tao nandoon." Sa dami ng mga tao na nandoon, lahat sila gustong makahawak sa'yo. Tapos tatanungin mo kami, sinong humawak sa'yo? Yung iba doon, mga suplado pa eh. Yung iba nakapaapa yun, galing sa bundok, bumaba lang para makiusyoso. Right? Para makagusto lang humawak ni Jesus, mga tao doon. Tapos tatanong ni Jesus, sino humawak sa akin? Can you imagine? Imagine ninyo kung ikaw si Jairus, imagine mo kung ikaw si Jairus, na ikaw yung tagahawi sa mga tao. "Kibwe, tabi. Bigyan niyo na kami ng daan. Jesus, come here. Pagkatapos mukat-mukat mo, wala na si Jesus. Hindi na nakasunod si Jesus. Right? Kasi kinausap niya yung babae. So mayroon palang babae na sumingit sa pela. Sabi ni Jairus siguro, "Ang bihira. Susumbong kita sa guard. Ako yung nakakuha ng number 1 na gustong ng miracle. Tapos sisingit ka, wala ka namang number." So the question is, what you will do? So ano ang gagawin mo kapag dumating ka sa tagpo data, while you are waiting and God is working in somebody else miracle? Alam mo yung pinakamasakit na tagpo doon, yung naghihintay ka sa miracle mo, tapos makikita mo yung miracle happening in somebody else. Right? So ano yung test of faith dito? Ang test of faith is delay. Nadidelay ay potent, active, and powerful. Unless may delay. Kasi matitesting talaga yung kung totoo ang faith mo kapag makaranas ka ng delay. Kung saan ikaw ay may sense of urgency and emergency, tapos mamukat-mukat mo. Pambira, yung 12 years nga nagkakaroon ka ng hemorrhage, hindi natiis mo. Hindi mo man lang matiis kahit 1 week. Unahin mo muna ako, sabi ni Jairus siguro, unahin mo muna ako. Dying yung anak ko eh. Right? Pero hindi kaya minsan mga kapatid, dumaranas ka talaga ng delay because Jesus is preparing for you. Jesus is preparing for you for a very things that He is already prepared for you. So what you will do if everyone else is getting blessing and you don't? Anong gagawin mo? Lahat kuha na ng blessing, ikaw wala pa. So what will do if Jesus is somehow paying attention to somebody else but not you? Siguro dahil wala pa yung sayo, dahil piniprepared pa siguro. Piniprepared ka pa sa ating Panginoon. Ang tagal mo nang humingi, "Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya.